Psalm 107:20, ang sabi dito, pinadala ng Diyos ang kanyang salita at sila ay gumaling. Ang sabi ni Isaiah 53:5-6 at sa 1 Peter 2:24, ang kagalingan ay nanggagaling sa Panginoon. Ang kagalingan, ito ay nagmula sa salita ng Diyos. I am not saying to you na huwag ka nang iinom ng gamot, na huwag ka nang pupunta ng doktor, na kapag meron kang life and death situation, huwag ka nang pupunta ron. I'm not saying this. What I'm saying to you, my friend, na habang iniinom mo ang gamot mo, samahan mo ito ng pananalangin, samahan mo ito ng pananampalataya, sabihin mo, Lord, gamitin mo ang gamot na to para sa aking kagalingan. Dahil ikaw ang nagsabi sa 1 Peter 2:24, naging sumpa ka para sa akin. At dahil sa mga latay mo, nagkaroon ako ng kagalingan. Kung gagawin mo to, kaibigan, na every time na umiinom ka ng gamot at sinasamahan mo ng salita ng Diyos, makikita mo ang kaibahan. You will see the difference. 1 Peter 2:24, naging sumpa siya para sa iyo para kunin ang lahat ng sakit na tinataglay mo sa bawat latay sa kanyang likod, sa kanyang sugat. Katumbas nito ay kagalingan para sa iyo. Keep declaring your healing over your body. Palagi mong banggitin ang kagalingan sa iyong katawan habang binabasa mo, habang sinasambit mo ang salita ng Diyos sa iyong buhay. Maybe sa ngayon, maliit pa ang pananampalataya mo sa Diyos. Pero habang ginagawa mo to araw-araw, nai-increase ang pananampalataya mo, lumalaki ang pananampalataya mo sa Diyos. At subukan mo, kaibigan. Habang ginagawa mo to, habang dinideklara mo ang kagalingan sa iyong katawan, palalakihin ng Diyos, palalalimin ng Diyos ang pananampalataya mo sa Kanya. God's Word is creative power. Sabi sa Biblia sa Genesis, Chapter 1, nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay sa mundo sa pamamagitan ng kanyang salita. God created everything through His creative word. Through His word, nilikha ng Diyos ang mundo. Ang ibig sabihin lang nito na kapag inihayag mo ang salita ng Diyos sa buhay mo, magbabago ang mundo mo. Sapagkat ang kapangyarihan ng salita ng Diyos hindi mo pwedeng tawaran, hindi mo pwedeng maliitin. At sabi sa Isaiah 57 verse 19, so shall my word be that goeth forth out of my mouth. It shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please. And it shall prosper in the thing whereto I send it. Sa maiksing salita, ang sabi ng Diyos sa Isaiah na ang salita na binigkas niya, ang bawat salita na lumabas sa kanyang bibig, hindi ito babalik sa kanya nang walang kabuluhan. Ang salita ng Diyos, kapag nagsasalita siya, may nangyayari. May nangyayari sa paligid, may nangyayari. Kaya ibig sabihin lang nito, kaibigan, na kapag ginamit mo ang salita ng Diyos sa buhay mo, kapag diniklara mo ang kagalingan sa sakit mo gamit ang salita ng Diyos, mangyayari ito sapagkat malinaw ang pangako ng Diyos, ang kanyang salita, hindi ito babalik sa kanya nang walang kabuluhan, nang walang nangyari. Hold on to the word of God. Sabi, it shall accomplish. Ang sabi ng salita ng Diyos, it shall accomplish that which I please. Mangyayari, magaganap ang salita ng Diyos ayon sa kanyang sinabi. Subukan mong manampalataya sa salita ng Diyos. Subukan mong samahan ng panalangin, samahan mo ng salita ng Diyos ang gamot na iniinom mo. Don't limit what the Word of God can do to your life, to your sickness, and to your body. Believe and receive your healing. Father God, tinataas ko ang lahat ng mga taong nakikinig ng salita mo. Higit sa lahat, Father, yung mga taong matagal ng gapos ng karamdaman, na palaging umiinom sila ng gamot. Yung iba sa kanila, Father, mula pagkabata. I pray, Father, palayain mo sila, Panginoon, sa sumpa ng karamdaman. Salamat sapagkat kinuha mo na ang sumpa. Ayon sa 1 Peter 2:24, naging sumpa ka. Nung ikaw ay pinako sa krus, nung ikaw ay mamatay doon sa krus ng Kalbaryo, Panginoong Yesus, naging sumpa ka para magkaroon lang kami ng kagalingan. I pray, Father, sa mga nakikinig,
sa akin, maramdaman nila ang hipo mo sa mga sandaling ito. Maramdaman nila ang kagalingan. I pray, Father, for deliverance, kalayaan sa mga karamdaman sa pangalan ni Jesus. Dalangin ko, Panginoon, na ikaw ang kumilos. Dalangin ko na pagalingin mo sila sa pamagitan ng iyong salita, sapagkat ikaw ang nagsabi, ang salita mo, hindi ito babalik sa iyo nang walang nangyayari. Salamat, Panginoon. Binabalik namin sa iyo ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa iyo, kaibigan, sa pagsama mo sa akin dito sa The Praying Mom. Kung meron kang kahilingan sa panalangin, isulat mo lang dito sa comment section para maisama kita sa panalangin. Thank you so much. Magkita ulit tayo sa susunod na linggo dito lang sa The Praying Mom. Thanks and may the Lord bless you.